Sa gitna ng nagpapatuloy na oil crisis, apektado na rin ang presyo ng ilang mga bilihin. Dahil dito, may bagong panukalang batas na inihain sa Senado, ang pagpapababa ng Value Added Tax o VAT. Nitong April 16, inihain ni Senator Bam Aquino ang Senate Bill No. 2047 na layong ibaba ang VAT mula 12% hanggang 10%. Ayon sa kanya, ramdam na rin ng middle class ang taas presyo, pero hindi sila direktang nakatatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Sino nga ba ang mga nasa middle class? Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, pasok sa middle income class ang mga pamilyang kumikita ng mula 27,746 pesos hanggang 166,476 pesos o 2 hanggang 12 beses na mas mataas kaysa sa 13,873 pesos na itinuturing na poverty line. May 3 kategorya raw ang middle class ayon sa PIDS. Ang lower middle class na may average na kita mula 27,746 pesos hanggang 55,492 pesos. Ang middle class na may kita mula 55,492 pesos hanggang 97,111 pesos. At ang higher middle class na may kita mula 97,111 pesos hanggang 166,476 pesos. Ayon sa global tax policy expert na si Mon Abrea, tinatawag ding working class ang middle class sector. Pasok daw kasi rito ang mga nagtatrabaho sa iba't ibang industriya sa bansa na kinakaltasan ng buwis mula sa kanilang mga sweldo. Sa buwis din daw ng middle class nang gagaling ang pinakamalaking porsyento ng kita ng gobyerno. The middle class, most of us, the hard-working citizen, we have no choice because our taxes are withheld at source. Based on statistics, 82% of the collection of BIR from personal income tax is actually from withholding tax on compensation. Ano nga ba ang VAT o Value Added Tax? Madalas nating makita sa mga resibo ang VAT. Ang VAT ay isang uri ng sales tax na ipinapataw sa tuwing may kinukonsumong produkto o serbisyo. Ipinapataw ito sa iba't ibang transaksyon gaya ng pagbili, pagrenta, pakikipagpalitan at pag-import. Sa kasalukuyan, uniform ang rate nito na 12% ayon sa itinakda ng National Internal Revenue Code. Halos lahat ng produkto at serbisyo ay may VAT mula sa groceries, imported products, mga sasakyan at mga property. Maging ang digital services gaya ng streaming at shopping platforms, may VAT na rin. May mga produkto at serbisyo namang exempted sa VAT, gaya ng educational materials at agricultural and marine products na hindi pa processed. Wala ring VAT ang medical at educational services. Exempted naman sa pagbabayad ng VAT sa piling produkto at serbisyo ang mga transaksyon ng senior citizens at persons with disability o PWD. Kadalasang consumers ang nagbabayad ng VAT sa mga negosyo at pagkatapos ay ibinabayad naman ito ng mga negosyo sa gobyerno. Malaki ang kinikita ng gobyerno sa koleksyon ng VAT. Ayon sa report ng Bureau of Internal Revenue o BIR noong 2024, mahigit 1/5 o nasa 22.58% ng kabuuang buwisan na kolekta ng pamahalaan ay galing sa VAT. Katumbas ito ng mahigit 643 billion pesos. Ayon sa datos ng Congressional Policy and Budget Research Department ng House of Representatives noong 2022, Pilipinas ang may pinakamataas na rate ng VAT sa Southeast Asia. Sinusundan nito ng Indonesia na may 11% VAT, Cambodia na may 10% at Vietnam na may 8% VAT. Sa kabila nito, mababa naman daw ang collection efficiency ng bansa ayon kay Abrea. Marami raw kasing mga produkto at serbisyo ang nakakalusot at hindi nakakaltasan ng buwis.
While we are imposing 12% VAT rate, the government is only collecting half of that. The rest goes to leakages, or it leaks through tax evasion, smuggling, and generally the inefficiency of the tax administration. Sa panukalang batas ni Aquino, sinabi niyang kailangang balansihin ang revenue generation ng gobyerno at ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kapag kasi pinababa ang VAT, tiyak na bababa ang kita ng gobyerno. Maaari daw umabot sa 339 bilyon ang mawawala sa gobyerno kapag binawasan ng VAT ayon kay Abrea. Pero sa pagpapababa ng VAT, makakatulong pa rin sa mga Pilipino kasama ang middle class dahil mapapababa nito ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Para daw itong katumbas ng 2% discount. Let's say, for instance, the selling price is 100 pesos. So kung 100 pesos yung presyo, you add 12%, it becomes 112 pesos. Pero kung yung 12%, ibababa mo ng 10, magiging 10% na lang yung VAT. So 100 plus 10%, 110. So there's a 2% or 2 peso reduction. So literally, that will be the savings. Sasapat kaya ang ganitong diskwento sa gitna ng krisis? Para kay Abrea, bagamat beneficial pa rin naman ang pagpapababa ng VAT para sa middle class, higit daw ang magiging benepisyo nito para sa mas mayayaman o nasa higher income households. Any change or suspension reduction in the rate is skewed towards higher income households kasi it's a consumption tax. Sino ba yung mataas ang konsumo? Kundi yung mayayaman, the higher income household. So if you say that suspending excise VAT or reducing VAT rate will help the middle class, not necessarily. It will help more the richer of us, among us, because they are the ones who purchase or consume more goods and services. Kaya it's not fair to just attribute or use the middle class to reduce the VAT. Ayon kay Abrea, mas magiging kapaki-pakinabang daw sa middle class kung itataas ang take-home pay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng tax exemptions. Makatutulong din daw kung ibababa ang buwis na kinakaltas sa sahod tulad ng withholding tax. If we want to protect and empower the middle class, I urge our policymakers to make the right decision based on data. It's not the VAT or excise that will help them. It's increasing their take-home pay by increasing their income tax exemption, making it from 250 to 400 to 800 to 1 million. And the immediate relief that the government can do is to reduce the withholding tax immediately. Then, before the end of the year, pass a legislation that will increase the income tax exemption, similar to train law, by tranches. From 250 to 400 this year, then next year 800, then 2028 to 1 million. Mainam din daw para sa middle class kung magkakaroon ng interest-free loans ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng GSIS, SSS at Pag-ibig habang nasa panahon ng krisis. I don't think middle class is asking for money or help from the government, but they need a relief from the burden that the government is passing on them. They are working. They don't need the government to make money. But what the government can do is to lessen their burden by reducing their taxes, by reducing the interest, giving them more cash, especially with the problem that we're incurring right now. At kung ipatutupad daw ang pagpapababa ng VAT, dapat siguruhin ng gobyerno na walang mang-aabuso sa VAT exemptions at sa pagbabayad ng buwis. Paano? First and foremost, which is recommended by the World Bank, is the rationalization of our VAT exemption. Ang haba ng listahan ng mga VAT exemption which are actually subject to abuse and are not being monitored. Then, of course, the implementation of the long overdue electronic invoicing. This will practically seal the leak on a lot of smuggling and undeclared sales which are in the black market or simply not recorded or reported mainly on the e-commerce or online transaction.